Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 69 ng The Beginning After the End, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Maingat na sinuri ni Arthur ang metal na kanlungang nakapalibot sa kanila, hinaplos ang malamig na ibabaw habang tinatanong si Elijah kung saan ito nagmula. Napansin niyang hindi ito parang likas na nabuo, kundi tila sinadyang likhain. Umamin si Elijah na siya ang gumawa nito noong bumagsak ang kuweba. Ipinaliwanag na ang katawan ng Elderwood Guardian ang sumusuporta sa buong estruktura. Gayunpaman, hindi lubos na naniwala si Arthur. May bahid ng iti, sinabi niyang kahit ang mga Deviant ay kayang manipulahin ang umiiral na metal, ngunit hindi ang lumikha nito mula sa wala, maliban na lang kung may tinatago si Elijah. Napangisi si Elijah, alam niyang nabunyag ang kanyang sikreto, at natawa si Arthur bago muling pinilit ang kanyang kwento. Nag-alinlangan si Elijah, ngunit nakipagkasundo na ibubunyag niya ang kanyang nakaraan kung ibabahagi din ni Arthur kung ano ang nangyari sa laban niya laban sa Elderwood Guardian, ang biglaang pagpaputi ng kanyang buhok, ang kumikislap na mga marka sa kanyang balat, at ang kakaibang liwanag na nagmumula sa kanyang mga matang kulay ube. Sa isang buntong hininga, pumayag si Arthur. Doon nagsimulang magpaliwanag si Elijah. Kahit pinalaki siya sa kaharian ng Darv, wala siyang malinaw na alaala kung saan siya nagmula. Palaging iniiwasan ni Elder Rahdias, ang nag-alaga sa kanya, ang usapin tungkol sa kanyang mga magulang. Ang kanyang kabataan ay puno lamang ng mga pira-pirasong alaala na masakit at malabo. Normal ang lahat hanggang sa umabot siya sa Dark Orange stage, kung saan bigla siyang binalot ng kakaibang enerhiya at nawalan ng malay. Pagkagising niya, napalilibutan na siya ng matutulis na itim na metal na hindi niya naalala kung paano nalikha. Mula noon, pinilit siyang paalisin ni Elder Rahdias upang maglakbay sa Decathen, iniwan siyang puno ng tanong. Inamin ni Elijah na madalas niyang maramdaman ang isang kakatwang pangangati mula sa loob, na tila may kaugnayan sa kanyang kapangyarihan at tunay na pinagmulan. Nabigatan ang usapan hanggang sa biglang marinig nila si Jasmine na mumbling habang natutulog, nagsasalita tungkol sa isdang mas masarap. Natawa ng malakas ang dalawa at humingi ng paumanhin si Elijah dahil napakaseryoso ng kanyang kwento. Pinagaan siya ng loob ni Arthur at sinabing ayos lang. Bilang kapalit, ibinunyag ni Arthur ang kanyang sikreto. Isa siyang quadra-elemental augmenter na may dalawang deviances, yellow at kidlat. Laking gulat ni Elijah, napatayo siya at napalakas ang tama ng ulo sa metal na bubong. Akala niya noon ay siya ang kakaiba, ngunit kumpara kay Arthur, tila ordinaryo lang siya. Hindi pa rin makapaniwala, tinanong niya tungkol sa mga misteryosong marka sa buhok at sa kumikislap na mga mata. Ngumiti si Arthur at sinabing siya ay isang beast tamer din, at ang kanyang nakita ay ang pagpapakawala ng kanyang beast will. Muling nagulat si Elijah, lalo na nang malaman niyang 11 taong gulang lang si Arthur. Naghiyawan silang dalawa, lalo na nang mapagtanto ni Elijah na mas matanda pa siya, ngunit tila mas maliit ang kanyang nagawa. Ngunit hindi nagtagal, napangiwi si Arthur sa sakit ng kanyang mga sugat. Pilit niya itong itinago, kinuha ang healing beads mula sa kanyang guwantes, ngunit sa parehong sandali ay nagising si Jasmine. Nang makita ang kalagayan niya, dali-daling lumapit ito, at bago pa siya makapagsalita, ay niyakap siya ng mahigpit at humagulhol ng paghingi ng tawad. Pinagaan siya ni Arthur ng ngiti at marahang hinaplos ang kanyang likod, sinasabing wala itong kasalanan at siya mismo ang naging matigas ang ulo. Habang niyayakap niya si Jasmine, napansin niyang napakaliit at napakfragile nito sa kanyang mga bisig, at sumagi sa kanyang isip ang kanilang mga nakaraang sandali ng pagyakap. Ngunit muling sumiklab ang sakit sa kanyang katawan. Dahilan para mas mapansin ni Jasmine ang kanyang sugat. Agad niyang tinawag si Elijah at ipakuha ang kanilang mga bag kung saan nakatago ang emergency medkit. Sama-sama nilang tinulungan si Arthur, maingat na binandage ang kanyang katawan, pati na rin ang mga sugat ni Elijah. Sa wakas, kahit nanghihina pa, nagpasalamat si Arthur sa kanilang dalawa. Ramdam niya ang bahagyang pagbuti dahil sa kanilang pag-aalaga. May mahina ngunit matatag na ngiti, sinabi niya ngayon. Panahon na para umuwi tayo.
Inalalayan siya ni Elijah, ipinahiram ang kanyang balikat, habang si Jasmine ay nanatiling malapit, dala pa rin ang pag-aalala, ngunit may bahid na kapanatagan. Sa kabila ng sakit, pagod, at mga lihim na kanilang natuklasan, sabay-sabay silang lumakad palabas ng kuweba, mas pinagtibay ang tiwala, pinasaya ng tawanan, at pinagtibay ng pangakong harapin ang anumang pagsubok na naghihintay sa kanila. At dito nagtatapos ang chapter 69 ng The Beginning After the End. Patuloy lang sa pagsubaybay mga ka-TV hanggang sa susunod na kabanata. Paalam.